po ako sa pagkakataong ito na Journey to the Cross ay bigay sa akin ng inspirasyon at muli ay napaalalahanan ako kung ano yung mga napagdaanan ni Jesus nung siya ay nabuhay hanggang siya ay mapako sa cross. At yung mga kasalanan na nagawa ay natubos dahil nung siya ay namatay sa cross at siya ay namatay para sa atin. Yung karanasan, maganda siya. Nararamdaman mo yung kabutihan ng Diyos. Magmula pa din sa simula hanggang sa katapusan ng Pagdudod Station. Doon ako napapayak sa kwan eh. Hanggang ngayon ay parang ako makabubuan. sa pag-iyak. May pinasulat mo salita na hindi ko sa kilala. Parang hirap tanggapin na. Sa hindi mo nakilala, pala may time ko nasa buhay mo. Bilang Adventist, kasi pala hindi mo kilala. Dahil sa paggawa mo ng mga kasalanan, maliit na malaking kasalanan, kung pala nagsasabi na atot mo, hindi mo kilalaan. Parang ganun yung dating sa akin. Ito pasalamat ako at nakadagdag naman sa akin, parang man yun. It was nice going through the stations. I learned a lot of things. Salamat sa magandang experience sa pagpaparealize ng mga pinagdaanan ni Kristo at ganun din ang pagpaparealize sa mga sariling mga kasalanan na hindi nare-realize pero nagkaroon ng realization this time. Nang nariwa ulit yung mga dating kasalanan, paano kung hindi ako na-save? Hindi, nariwa din yung pinaghirapan ni Jesus sa cross. Dahil sa Kanya, tayo ay Kanyang tinubos. Kaya kailangan tayo ay magbagong buhay. Ang na-experience ko sa Journey to the Cross ay nalaman ko yung kahinaan at mga kasalanan ko at hiningi ko yun ng tawad. Ang Journey to the Cross ay isang paraan upang muling may paalala sa atin ang buhay ni Kristo nung nandito siya sa lupa hanggang sa napako siya sa cross. Thankful tayo sa Kanya kasi sinacrifice niya yung buhay niya para maligtas tayo lahat sa mga nagawa natin kasalanan. Naglakad ako per station. Bale, lahat ng mga experiences, simula sa paglalang ko, hanggang dun sa mga, which is nagsisimbolize sa beginning ng paglalang ng mundo. Tapos, hanggang dun sa sacrifice ni God sa akin, natatanda na nare-reflect ko siya sa lahat ng mga naganap sa aking buhay, sa pagsasakripisyo ng aking pamilya, at doon sa pagtataksil ni Pedro kay Jesus na sinasabi niya hindi niya kilala si Jesus. Nare-reflect ko din yun na parang tinataksil ko yung aking mga mahal sa buhay na sila yung nandun para sa akin pero hindi ko nakita yung value nila, na kagaya nung hindi nakita ni Judas yung value ni Jesus na binenta lang siya sa ganun ka liit na halaga. Ganun din yung nakita ko sa aking pamilya at itinakwil ko din sila. At yun nga, basta all throughout sa mga stations na to, na i-reflect ko lahat yon sa aking buhay at nakita ko kung gaano nga ako naging makasalan at kung ano ang mga sinakripisyo ni God para lang ako maligtas dito. Na-experience ko ang masaya. Nadama ko ang kabutihan at sakripisyo ng Panginoon para magpatawad natin kasi sa ating mga kasalanan. Ang naging experience ko ay naging masaya pa ako dahil parang yung activity na tayo, parang binabalik ako sa nakaraan kung saan mas naging malinaw pa sa akin kung ano talaga yung nangyari nung kapanahunan ni Jesus. At syempre, sa bawat station ay meron akong na-excite yung aking pakiramdam dahil parang every station na lilipat ako ay parang excited talaga dahil parang may naghihintay talaga na bago kung ano ba ang susunod na mangyayari. Maganda at masaya.
nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-reflect sa sarili ko at kay Jesus. Dahil sa Journey to the Cross na to, mas na-realize ko yung mga kasalanan ko na Nahingi ko ng tawad. Wait lang. Nahingi ko ng tawad yung mga kasalanan. Ako lang yung nakakaalam na dalag-dala ko. Simula dati pa, tapos wala akong mapagsabihan kasi natakot ako ma-judge. Pero dito, nagawa ko yung sabihin sa Panginoon. Kaya ayun, maluwag sa dibdib. Ang Journey to the Cross is para sa akin na isang unforgettable experience kung saan na-remind ako ng mga sakripisyong ginawa sa akin ng Panginoon, ng mga ginawa niya, sinabi niya na kung saan baga ay nagbigay sa akin ng mga advices, mga lesson na dapat kong tandaan hanggang ako lumaki. Maraming salamat sa activity ito kung saan muli kong naalala na binigay ng Panginoon ang kanyang buhay upang ako ay maligtas. Yung experience namin sa Bulacan namin sa Journey to the Cross ay sobrang blessed, tapos yung na mararamdaman mo talaga yung presence ni God, tapos yung mga pinagdaanan sa cross, ma-reflect mo na sa sarili mo yung mga sins na ginawa mo, mga ganun. Nasiyahan ako at na-realize ko mga sakripisyo para sa akin. Ang aking naramdaman sa buong station ay love and sacrifices ng ating Panginoon. Happy ako dahil nakapasok ako bawat station. Naranasan ko kung ano ang nafe-feel ni Jesus yung time na pinahirapan siya. Na-feel ko din na ganun pala yung kasakit ang naranasan ng ating Panginoon doon sa cross ng Calvary. Naging masaya po ako at nag-enjoy po ako sa na-experience ko po ngayon. Ang na-experience ko doon ay naging happy at saka nawala po lahat na aking mga sins, nawala po, na-refresh po lahat kung ano nangyari sa akin. Masaya dahil namatay ang Diyos para sa amin at nalungkot din dahil siyang namatay, pero dapat tayo, pero nagpapasalamat dahil siya namatay din sa cross para maligtas tayong lahat at labas akong papasalamat sa ating Panginoon. Masaya kasi lahat ng saloobin ko ay nailabas ko at dahil sa mga nabasa ko tungkol sa sakripisyo ng ating Panginoon. Lahat ng mga nangyari ng ginawa ng mga tao sa ating Panginoon ay mulit-ulit itong nabalikan at aking napagtanto na kung gaano ba talaga kahirap ang kanyang sinapit, ang kanyang napagdaanan para lang sa ating mga kasalanan. At doon ko rin nalaman kung gaano niya tayo kamahal na kanyang binuwis yung kanyang buhay para lamang sa atin, ganyan rin para sa ating lahat na makasalanang mga tao. Masaya, para makilala ang Panginoon. Kaya, yung mga nabasa ko, masaya. Hindi ko alam kung paano paliwanag, pero masaya. Parang pumasok na ang tuloy yan sa akin. Actually, sir, yung natutunan ko dito as sa cross. Kasi every month din naman kasi na ginagawa sa akin. Pero, I think talagang yung kasalanan natin everyday na nagagawa, maano siya, parang nasa puso niya natin na parang ang hirap-hirap ng bitawan.
Kasi kanina pabalik-balik ako. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang bitawan. Or gusto ko na talagang bibitawan. Pero sabi nga po, ang Diyos ay kayang magpatawad. Ang Diyos ay kaya ka muling yung nakapit patungo sa Kanya. Natutunan ko po ay magbitaw lahat ng sama ng loob, ng pride, ng hinanakit. Parang lahat bumalik sa akin. Lahat ng aral sa Bible na natutunan ko noon, yung Adventist pa ako. Parang lahat sila bumalik sa akin. Parang yung spirito ng Diyos, parang naramdaman ko siya. Una ko pong naramdaman sa mga station ay masaya po ako kung paano po nilikha ang Panginoon. Tapos sa mga susunod na mga station ay nabasa ko po kung paano po niligtas ng Panginoon ang mga tao sa kasalanan. So natutuwa po ako dahil masaya po ako dahil kahit gaano po ka makasalanan ang tao ay ang Panginoon ay hindi po tayo pinabayaan sapagkat tayo ay Kanyang iniligtas dahil sa Kanyang dugo po. Bigay pag-asa, pasigla, at lalong pagkalapit kay Kristo at ang pananampalataya ay lalong musbong para sa ikaliligaya ng buhay dito sa mundo sa patuloy na pakikibaka at paglilintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Salamat sa ginawa ninyo ng mga kabataan sapagkat ito ay isang magandang halimbawa, isang pagpapala para sa lahat ng nakaranas at ako ay tunay na na-bless at ang ating puso ay masaya at maligaya. Thank you. Para sa akin, naging masaya yung experience. Hindi ko siya in-expect na magiging ganun kasi nga, alam ko na at naging part ako ng paggawa ng programa nito. Pero napakasaya nung journey, though malungkot siya sa una, pero nagpapasalamat tayo dahil nandun si God, nandun si Jesus na namatay sa atin para sa ating mga kasalanan. Magkahano nung at saya, malungkot. Pinako si Jesus na dahil sa kasalanan natin at minsan hindi natin ina-accept yung kanyang gift sa atin na buhay na walang hanggan. At masaya dahil ayun, yung experience na makiisa dito sa Journey to the Cross at alam ko na tinatawag niya na ako sa aking kasalanan. Congratulations, Ray, sa inyong napakagandang program, Journey to the Cross. Talagang na-appreciate ko ang program nyo simula sa first station hanggang sa last station. Ito ay nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya tayo ay pinagpala dahil tayo ay iligtas niya. Masasabi ko lang ay ang programang ito ay napaka-blessed sa lahat ng makakapunta dito at maganda tong ma-share sa iba at nakaka-bless sa kami nakapadala po. Masarap sa pakiramdam na maranasan yung naranasan ng ating Panginoon. Talagang makikita mo na kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan niya para mailigtas tayo. Pero ginawa niya lahat ng yun dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Kaya sobra akong blessed na naranasan ko kung ano yung naranasan ng ating Panginoon. Nakapanibag. Ang naranasan ko po sa Journey to the Cross, masaya po at naranasan ko rin po yung naranasan. Relationship sa Panginoon ay doon ko nadama ang tunay na ang kanyang talagang naranasan na yun pala ang kanyang talagang pinaghirapan. Dadaan din tayo sa ganong paghihirap, pero ang Panginoon ay lagi nariyan. Sabi ko lang po ay na-bless po ako kasi po yung mga naranasan ko ni Jesus noon, nararanasan ko rin po ngayon. Nararamdaman ko rin po yung mga paghihirap niya at yung mga pagsasakripisyo niya po para sa akin. Malaking bagay ang gawain ito, ang activity ito para sa akin. Yung pinakita na ang kaunting kasalanan, malaki
malaking epekto, hindi lang sa akin, sa maraming tao. May si Jesus para sa atin ay matindi, kaya dapat ay maging seryoso din tayo sa ating pagpapasya sa ating buhay. Dapat natin laging sa alang-alang na ibigay namin buhay para sa atin, kaya dapat din natin ayusin ang ating mga pagpapasya para sa Kanya at para di mapaliwala ang kanyang sacrifices para sa atin. Thank you ulit. God bless your ministry. Ang na-experience ko sa bawat station ay kung paano nagsakripisyo ang Panginoon para sa atin. Mas naramdaman ko siya dahil mas naiintindihan ko sa pagbabasa at yung mga binasa ko ay syempre para sa akin ay nasaktan talaga ako ng sobra. Natutunan ko po na dapat ay pahalagahan natin yung kung paano nagsakripisyo ang Panginoon para sa atin. Ako'y nagkaroon ng napakagandang karanasan sa kanilang ginawang kaparaanan kung paano muling sariwain, alalahanin ang karanasan ng ating dakilang Panginoon. Sa mga bagay na kanyang karanasan, ako'y naging masaya. Masaya ako sapagkat naunawaan ko muli ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kabutihan, kagandahang loob, ang kanyang pinakawalang sawang kahabagan sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kanyang pinakita ang sakripisyo, ang paghihirap doon sa cross, ang kanyang karanasan sa buhay na meron siyang naranasan sa sanlibutan ito, bunga ng ating mga kasalanan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at sa race ngayon na muli kong nasariwa ang kanyang karanasan na nagpapaalaala sa akin bilang isang tao na makasalanan na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng kanyang paghihirap, ng kanyang sakripisyo, ay nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay na kung saan na nais ng Diyos na maranasan ko pagdating ng panahon. Maraming salamat.